Umarangkada na ang out-of-town public consultation ng Senado sa panukalang economic charter change. Naglabas ng kani-kanilang agam-agam sa panukala ang mga dumalong lider. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez Ubina. Sa Baguio City, ginawa ang unang bahagi ng out-of-town public consultation sa panukalang economic charter change ngayong araw. Matapos yan ang 6 na serye ng pagdinig sa loob ng Senado. Dinaluhan ito ng ilang politiko at industry leaders mula sa norte na pawang naghayag ng kani-kanilang suporta sa Senate Resolution of both Houses No. 6. Pero binigyang diin nila na dapat pabor ito sa interes ng bansa. I would like also to decry some efforts of some legislators to pursue the people's initiative. I believe it is purely unethical. An amendment to the Constitution demands careful and an in-depth study. Sa kabila ng suporta sa economic tsa-tsa, hinimok pa rin ng mga senador ang mga dumalo na sabihin ang kanilang pagtutol. Kanasi Samads, meron ba sa inyong meron gustong sabihin na baka takot kayo na mamalasin sa inyong mga sekretary o sa inyong mga bosin? Hindi ko kayo pinapahamak, ha? You know, you don't have to agree because we really want to know the truth and the pulse of the people. If you agree, well and good. But if you don't agree, we welcome that and we want to know why. Isinusulong ng RBH 6 ang pagluluwag sa mga dayuhan na magmay-ari sa mga sektor ng advertising, education at public services. Nagpahayag naman ang kanyang reservation ng Law Dean ng University of Cordilleras sa mga katagang unless otherwise provided by law na balak isingit sa economic provisions ng saligang batas. Because it may lead to a situation where no law may now be declared unconstitutional. Maybe we should just be specific as to what we want to amend exactly. May tugon naman si Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes Chairman Sonny Angara sa mga may agam-agam. Yung reservations nila actually can be addressed in legislation, hindi sa level ng Constitution. Kasi yung Constitution nga is very general eh. Hindi naman yun yung solusyon sa lahat ng problema. Aminado si Senate President Mig Zubiri na hindi pa tanggap ng mayorya ng Pilipino ang pag-amyenda sa saligang batas. Kaya hindi ito dapat madaliin. We have to take it to the public. Talagang kailangan talaga namin dalhin dito sa publiko kasi hindi nila, marami po karamihan, hindi po na nila naiintindihan yung benefits nitong mga provisions na ito na gusto po natin amendahan. Ano naman kaya ang pulso ng mga kapwa niya senador? Right now, medyo we need 18 votes. Right now, sa tingin ko kulang pa kami ng 2. So, kailangan talaga kausapin natin yung mga medyo natatakot dito sa mga provision na ito. At hindi lang amang yun, pag na-hurdle natin ito, kailangan din natin kumbinsihin ang taong bayan. Sa susunod na linggo, ang huling 2 pagdinig sa Cebu at Cagayan de Oro bago ang session break. Target mailabas ang subcommittee report pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez Ubina, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.